commentator kanina, ay 10th year anniversary of Umal Queen. And by the grace of God, mabubuksan na po ito ulit. Praise the Lord! Hallelujah! I-invite ko na po kayo agad sa Umal Queen. Malapit lang po yun. Doon lang po yun sa after ng Sharjah Ajman. So, praise God. Morning po yun. So, matagal po yung pinag-pray, matagal yung desire ng mga servant ng Panginoon. And by the grace of God, hindi sa ating time, kundi sa time ng ating Panginoon. Kaya first Sunday of April, magkita-kita po tayo doon. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. So, tonight po, ang theme na binigay ng ating Panginoon, ang verse ay matatagpuan sa Lamentation chapter 3, verse 22 to 23. Sige, sabay-sabay nating basahin. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Pwede po tayong lahat na tumayo. Amen. Since this is the Word of God, wala pong dapat maitaas kundi ang pangalan ng ating Panginoon. Without the leading of the Holy Spirit, wala pong sino man ang makakapag-share ng salita ng Panginoon. Kaya po, lahat po tayo ipag-pray yung mensahe ng Lord. Ito po ay mensahe ng buhay na kahit saan tayo pumunta ay ating pong magagamit. Kaya po tayong lahat ay manalangin. Lord, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila sa lahat-lahat, Panginoon, ng kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Patuloy ka, Lord, hallelujah, nagbigay sa amin ng liwanag, pag-asa, pag-ibig, Panginoon, kahit na hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Pinatunayan mo, Lord, hallelujah, na ang pag-ibig mo ay hindi kailanman, Panginoon, nawawala. Palagi kang nandyan para kami tulungan, Panginoon. Tulad ng salita mo ngayon na aming pag-aaralan, Panginoon. We pray, Lord, na hipuin ang pusong ng bawat isa sa aming Panginoon. Buksan ang puso't isipan, tanggapin ang iyong salita, Panginoon. At ito ay aming maipasamuhay, Panginoon. Lord, sa lahat ng nandirito, Panginoon, I pray, I declare, Panginoon, na hindi kami lalabas, Panginoon, sa lugar na to na hindi kami natuto, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Hallelujah, na hindi na-transform, Panginoon. Kaya tonight, I declare, Panginoon, blessing, hallelujah, upon blessing sa lahat ng nandirito, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyo namin tinataas, hallelujah, ang service na ito, Panginoon. In Jesus' name, I pray. Amen. Praise God. Sige po, simpo na po tayo, pakapanalan natin, Panginoon. Wala bang ano? Praise God. Amen. So ito nga po, ito yung theme na binigay ng Lord sa atin. Dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoon, hallelujah, kung kaya po tayong lahat ay nandirito. Amen. So kung titingnan natin itong context, amen, ang nagsulat po nito ay si Prophet Jeremiah. In these times, amen po, ito yung realization, itong salita na to, yung natutunan ni Jeremiah sa kanyang mga naging karanasan. Amen po. Nakita niya kung papaano lumakad ang mga Israelite noon, Israelite,
Amen po, yung disobedience ng Israelite in this time. At nakita din ni Jeremiah na saksihan niya, kasama siya. Amen po, kung papaano tinuruan ng Panginoon yung mga tao doon sa Israel in this time. So ito po ay may apply din natin sa ating buhay. Amen. Sino po dito yung hindi nakaranas na magkaroon ng problema? Hindi nakaranas ng pagtuturo ng Lord. I know lahat po tayo na experience, amen po, na mapalo ng ating Panginoon. Tama po? Amen? So tayong lahat na nandirito, I know, yung iba dito, kaya paulit-ulit na bumabalik sa presensya ng Panginoon dahil paulit-ulit ding tinuturuan. Amen? At yung pagtuturo na ito yung nagbibigay sa atin ng encouragement na talagang kailangan natin ng Lord sa buhay natin. So tonight, hallelujah, bakit bagong simula? Bagong simula na kasama ang ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang pag-ibig ng ating Lord. Amen? At ang kanyang katapatan sa ating lahat. Kung wala po yung mga bagay na yan, I know, tayong lahat ay wala po dito. Amen po? Hallelujah. Even ako rin po. Kanina nung nag-testimony, siya po yung aking panganay na kapatid. So yung kinukwento niyang pamilya, kasama po ako doon sa pamilya na yun. But because of God, love, amen po, nandito ako nagpipreach ang salita ng Lord. Praise God. Because I'm also experienced yung wrath ng Panginoon nung time na sinusuway ko palagi ang kanyang utos. Hallelujah. Hindi tayo makakapagsimula, praise God, ng ating bagong buhay sa Lord if hindi po tayo lalapit. Tama po? If hindi tayo makikinig at if hindi natin tatanggapin ang kanyang salita. Basahin po natin to. New beginning with God's faithfulness. So kapag mayroong bagong simula, it means mayroong nakaraan. Tama po? Kung mayroong bagong simula, paano ka magsisimula na sinasabi mong bago if wala kang na-experience or wala kang yung mga dati mong pamumuhay. Amen po? Now, sabi ko nga po, ito ay sinulat ni Prophet Jeremiah. Ito yung context. Hindi natin mauunawa ng kanyang salita if hindi natin ito lubos na babasahin at pag-aaralan. In Lamentation, chapter 3, verse 1 to 19 to 21, ang sabi po dito ni Jeremiah, I am the man who has seen affliction by the rod of the Lord's wrath. Sa 19, I remember my affliction and my wandering, the bitterness and the gall. I will remember them and my soul is downcast within me. Yet this I call to mind, and therefore I have hope. So dito nanggaling yung ating verse ngayon. Tumatak sa kanyang isipan at nagkaroon siya ng pag-asa. Amen po. Kaya hindi dapat tayo nawawalan ng pag-asa kahit na maraming pagtuturo ang Panginoon. Amen? Kung nawawalan na tayo ng pag-asa, bumalik po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen po. So, yung experience ni Jeremiah, ano ba sa Tagalog ang affliction? Ito yung labis na paghihirap. Merong paghihirap dahil sa gumagawa tayo ng tama, gusto nating makapasok sa tama, kaluwalhatian ng Panginoon. Pero meron ding paghihirap bunga ng ating mga nagawang kasalanan. Amen? Yung tinatawag na consequences sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan.
this context, amen po, ang tinutukoy dito ay bunga ng mga ginawang kasalanan. So magkaiba po yun na sa context na to, ang binabanggit dito, amen po, naranasan ni Jeremiah ang affliction at yung galit ng Lord dahil sa mga disobedience. Amen po? At I know walang sino man dito ang hindi na-experience ito. Amen? Praise God. So bakit po nagkakaroon ng ganito? Why does God allow affliction? Bakit inaalaw ng Lord na tayo ay makaranas ng paghihirap? Amen po. Yun ang tanong. Tanong po ba natin to? Bakit minsan pag tayo ay lubos na nahihirapan sa mga problema, sa mga pagsubok, nakapagtanong ba tayo sa Lord na, Lord, bakit ko nararanasan yung bagay na ito? I know, lagi tayong nagtatanong ng ganito. Amen po. So itong salita na to, itong tanong na ito is malalaman natin mamaya. Amen? Palakpakan muna natin ating Panginoon. Hallelujah. According to His words, malalaman natin kung bakit. Yan. Sige po. Sundan nyo lang ako. God allows affliction to refine faith, purify believers from sin, and develop spiritual maturity. Iba yung mature dahil sa experience, sa taon. Amen po, iba din yung spiritual maturity. So, nararanasan natin yung mga bagay na, amen po, ng mga paghihirap. Praise God. Unang-una, inaalaw ng Lord to para maging pure yung ating pananampalataya. Amen? Para subukin ang ating pananampalataya. Para linisin ang mga mananampalataya sa ating Panginoon. At ang resulta po nito, madidevelop yung ating spiritual. Doon po tayo matututo. Sabi nga po sa Lamentation chapter 3 verse 38 to 40, ang sabi dito ni Jeremiah, is it not from the mouth of the Most High that both calamities and good things come? Oh, di ba? Natanong ba natin ito? Na, di ba kung hindi iaalaw ng Panginoon, hindi po yun mangyayari sa atin. Amen po? Praise God. Kaya po, wala tayong karapatan na mag-complain sa ating Panginoon. Ang ating dapat gawin, ito po, sabi sa verse 39, why should the living complain when punished for their sins? It means this context ay pinarurusahan yung mga disobedience sa ating Panginoon. Ang resulta ng disobedience, ano po? Death spiritually. Wala pong magiging magandang resulta. Amen po. Kaya ang Panginoon, pilit niyang tinuturuan ang tao, hindi dahil galit siya, hindi dahil sa ayaw niya tayong, ang tawag dito? Hindi dahil sa gusto niya tayong saktan, pahirapan, hindi niya po yung intention. Ang intention ng Panginoon ay tayo ay matuto. Kaya ang sabi ng Panginoon, let us examine our ways. Kapag tayo nakakaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok, una nating tingnan ay ang ating mga ginagawa. If ito ba ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen po? Huwag natin munang tanungin, Lord. Huwag muna tayong mag-complain. Sometimes, ang tao palagi ng kapag may na-experience na hindi maganda, complain ka agad ang sinasabi. Amen po? So, una natin gawin, let us examine our ways and test them and let us return to the Lord. It means, meron pong
bagay kung bakit natin yan nararanasan. Mayroon pong dahilan. At yun po ang dapat natin i-examine at magbalik tayo sa ating Panginoon. Amen po? Hallelujah. So, I know, lahat tayo na nandirito ay talagang kusang pumunta dito para, para ma-experience ang kabutihan ng Panginoon at matuto. Sabi nga po sa Revelation chapter 3 verse 19, those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Minsan iniisip natin, pag mahal ako ng Lord, so kahit anong gawin ko, patatawarin naman ako. Amen po? Merong mga, minsan na pag-iisip ang isang tao na dahil ang Lord is mahabagin, mapagbigay, minsan naabuso. They take for granted. Pero ang Panginoon po, hallelujah, o mahal po tayo ng Panginoon, kaya po niya tayo tinuturuan. Kaya ang sabi ng Panginoon, ni kanyang nire-rebuke at dinidisiplina. Amen po? Hallelujah. So, ano po yung intention ng Panginoon? Ang intention ng Panginoon ay tayong lahat ay mag-repent. Baguhin kung ano yung bagay na itinuturo ng Panginoon na dapat nating gawin. Hindi natin may experience ang paghihirap kung tayo po ay palaging, amen, sumusunod kung ano ang pinag-uutos ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord, if you love me, obey my commandments. But if you hate the Lord, makikita po yan sa katigasan ng ulo natin. Amen? So, hindi about kung papaano ka mag-worship, papaano ka mag-sumayaw, tumugtog, or palagi kang present. Yes, is a part. Pero ang pinakagustong mangyari ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay yung tayo po ay sumunod. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi sa Psalm 119 verse 71, it was good for me to be afflicted, sabi ni King David, so that I might learn your decrees. Amen? Gusto pa ni David na na makaranas siya ng paghihirap para siya matuto sa itinuturo ng salita ng Panginoon. Gusto niyo po ba yun? Pinagpapasalamat, sabi pa nga, consider it pure joy kapag tayo nakaka-experience ng iba't ibang klase ng paghihirap dahil it will produce perseverance. Amen po? Tingnan ninyo, kapag ang isang tao ay hindi nakakaranas ng mga pagsubok na matitindi, paghihirap, pag hindi nakakaranas yan, nagiging marupok. But once na ikaw ay naka-experience at nalampasan mo yung paghihirap na ito, tayo ay tumitibay. Amen? Hallelujah. Tumitibay yung ating pananampalataya sa Panginoon dahil minsan may times na hindi mo iniisip, hindi mo inaakala na meron pa palang solusyon, na meron pa palang pag-asa. Tingnan nyo, isipin nyo yung mga bagay na mga dati nyong na-experience. Ayan po. At ipikit nyo yung mga mata at isipin mo yung mga bagay na dati mong pinagdaanan. Sige po, pikit. Huwag mo lang pinagdaanan kasi mulat mo na. Pero wala mo nang iiyak, ha? So isipin yung mga bagay na ngayon, imulat nyo yung mga mata. Nasaan na kayo ngayon? Praise God. Amen? Di ba nalampasan nyo ninyo? Nalampasan natin. Amen? Palakpakan natin natin Panginoon. Hallelujah! At dahil po yun sa biyaya ng Panginoon, kaya po natin yung nalampasan. Kahit pa po, anong galing natin? Amen po? Kung tayo ay nag-disobey sa ating Panginoon, wala po siyang pinipili.
tuturuan niya ang kanyang minamahal. At mahal po niya tayo. It means, kaya po tayo nakaka-experience ng iba't ibang klase ng paghihirap dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. At gusto niya tayo matuto. So, tonight, hindi lang po ito para sa Omal Queen, para sa Yeshua Elohim Sanctuary. Ang salita ng Diyos ay ino-offer sa lahat. Amen. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi sa Colossians, yan. Lumampas tayo. Yan. Sige, basahin po natin ito. Lahat. Sige, tingin po kayo sa screen. Ano pong nakalagay dito? Sige, basahin po. You You can start a new beginning if you are dwelling in your past. Amen. Sige, diretso. And new beginning requires repentance, sincerely changing your heart and actions. Dwelling sin creates the same old story that prohibits a new chapter from starting. Amen. Praise God. Naunawaan niyo po. Amen. Baka po binasa nyo lang. Praise God. Hallelujah. So, hindi tayo makakapagsimula if we are still dwelling in our past. Amen po? A new beginning requires repentance. Amen. Paano tayo magsisimula ng panibago if yung old na mali nating ginagawa ay isinasama pa natin? It means hindi yun simula. Yun po ay nagpapatuloy. Amen po? Sincerely changing your heart and actions. If gusto nating magsimula ng bagong buhay sa ating Panginoon. Amen po? Yung puso't isipan natin ay ating pong baguhin. Amen. Una nating baguhin yung lahat ng alam mo na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Then we can start a new beginning. Dwelling in sin creates a same old story. Kung paulit-ulit tayo doon sa kasalanan na palagi nating nagagawa, ang consequences paulit-ulit din. So you always, anong nangyayari? Same old story. Kaya palagi na lang same ang problema. Amen po? Nagtatanong, paano ba ako makakaano sa ganitong sitwasyon? Palipat-lipat kung saan gustong pumunta. Ang binabago ay hindi ang lugar. Ang binabago ay ang ating puso't isipan. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So walang panibagong chapter if walang panibagong buhay. Praise God. Hallelujah. Di po ko galit ha. Pinapaliwanag ko lang po ang salita ng Diyos. Amen? Sabi sa Colossians chapter 3 verse 5 to 10, put to death. Patayin natin. Ang alin? Therefore, whatever belongs to your earthly nature. So, ito ay ang opposite ng spiritual. Amen po? Pag sinabing earthly nature, it means makamundong bagay. Ano ang nangyayari kapag ang tao ay nasa makamundo? Sexual immorality. Kahit may asawa na, gusto pang kumuha ng ibang asawa. Yan. Ano pa? Tumitingin ng may paninanasa sa kapwa. Or paulit-ulit pa rin nanonood ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Alam na natin yan. Patuloy ka pa rin nagsisik ng mga bagay na alam mo na hindi naman dapat gawin dahil ayaw ng Panginoon. Maraming klase niyan. Galit na galit. Inunang-inuna ng Panginoon yung sexual immorality. Dahil love kami ng Panginoon kahit na mali ang aming sitwasyon. Kung magmahal ang Panginoon, hindi po siya konsentidor.
Amen po? Amen. Ang ating Lord ay hindi pwedeng mag-bless, magbigay ng isang bagay, amen po, na alam niya na ikakapahamak natin. Impurity, lust, evil desires, and greed, kasakiman. Diyan nagmumula ang iba't ibang klase ng ang iba't ibang klase ng problema. Kaya, wag na pong magtanong if ginagawa mo mga bagay na to, wag ka nang magtanong sa Lord kung bakit tayo nagdurusa at nag-hirap. Amen po. Ang itanong natin sa Lord, papaano tayo makakaalis in this situation? At wala po makakagawa niyan kundi Panginoon lang sa buhay natin. Amen po. Hallelujah. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways. In the life you once lived. It means, ito po ay para sa mga taong binago na ng Lord. Na-experience na yung mga bagay na yun. Amen po. You used, sabi dito, but now you must also rid yourselves of all such things as this. Marami nito. Anger. Yung palagi ng galit. Konting problema, parang mangangain ng tao. Yun na nagre-react. Meron pa ba dito palagi na lang may kinakagalitan? Patawarin nyo na. Ayan po. Ano pa? Rage, malice, slander, mga chismosa. Naalala ko yung pahayag ni Pastor Rabon, may lumapit daw sa Panginoon. Pinag-pray. Bagsak. Pagtayo, chismosa pa din. Nakakatawa yung... Kahit ilang beses kang ipag-pray at bumagsak, kung pagtayo mo, babalik ka pa ulit sa ganung sitwasyon. Ano mangyayari? Bagsak ka na ng bagsak. Ganun pa, pakpakan natin na ating Panginoon. Huwag ka magbabagsak ka, mamaya. Huwag pinag-pray. Hallelujah. So sabi po dito, do not lie to each other, since you have taken off your own self. Amen po? With its practice. And have put on the new self, bagong buhay. Amen? Sarap sabihin ng bagong buhay, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Amen? Hallelujah. Kaya po, hindi nasasayang yung mga pag-attend natin ng mga Bible study, prayer meeting, especially service. Amen po. Yung mga natututunan natin, nalalaman natin kung ano yung tinuturo ng Lord sa atin na dapat natin gawin. Amen? So, praise God. Sabi nga, if tayo ay nasa Panginoon na, the old has gone and the new has come. Amen. Amen? Tayo po yung makikinabang ng bagay na yan. Tingnan po natin, the character of God. Ano po nakalagay dyan? Holy, loving, just, faithful, and merciful. Yan yung character ng ating Panginoon. At hindi siya pwedeng umalis sa ganyang character. Amen po? Tingnan ninyo, natawag tayo sa Lord. Humihiling tayo sa ating Panginoon. Kaya ba niyang gawin yung unholy? Kung ang tinataas natin is unholy. Kung hindi galing sa pagmamahal, at kung hindi tama ang ating hinihiling sa Lord, or kung walang halong pananampalataya, at hindi tayo magiging mahabagin, sa tingin nyo, God will give our prayer? Kaya po,
Amen po? Huwag isipin ng taong gumagawa ng mali na siya'y pinagpapala kung mayroon mang siyang nakukuha. Dahil ang Lord ay hindi nagbe-bless ng, amen po, nagbibigay ng pagpapala kung hindi natin na-i-apply ng tama. Hallelujah. God's love is never separated from His righteousness, justice, or purity. His love is not a permissive love that overlooks sin, but a transformative love that confronts and corrects in order to restore. Amen. Yan yung love na mayroon ng ating hari, ng ating Panginoon. Kaya sa buhay ni Jeremiah, nasabi niya yon because of God great love. Kaya hindi naubos itong Israel. Amen po? Amen. Kung i-apply natin sa ating buhay ngayon, amen po, kahit na napakadami mong nagawang kasalanan, pumatay ng tao, kung ano-anong ginawa nating kasalanan, lahat yun, amen po, ay pinatawad ng Lord. Amen. Praise God. Inoffer niya ang kanyang buhay Amen. para po sa ating kasalanan. Hindi niya inoffer sa mga matutuwid o kahit na sino man. Kaya sabi ng Panginoon, hallelujah, yung gift ng Lord ay ini-offer niya sa lahat. In-offer niya kahit na hindi tayo karapat-dapat. Praise God. So yung pag-accept na lang yung ating gagawin. Pero minsan, ayaw pa nating tanggapin. Amen po? Hallelujah. Minsan hindi tumatanggap ng correction from the Lord. Gaano katigas yung puso. Hindi nagpaparestore. So, ang pagmamahal ng Lord ay hindi po yung pagmamahal na tayo ay kukonsintihin. Amen po? At hindi po tayo i-restore. Kaya po, after na maranasan natin yung paghihirap, pagkatapos niyan, I know, panibagong natutunan natin sa Lord. Amen po? Amen. Kaya po, praise God, gumraduate na tayo doon sa grade 1 na kasalanan. Hindi tayo kasi makakatungtong doon sa grade 2. Paano ka makakatungtong sa grade 2 kung hindi natin maipasa ang grade 1? Amen? So, naiinip na yung panibagong pagsubok. Dahil doon sa grade 1, paulit-ulit pa rin tayong tinuturuan. Sabi ng Panginoon, ang dapat sa'yo, ang dapat yung ipakain sa inyo, milk palagi. Hindi pa kasi ready na i-accept yung tunay na pagkain. Kaya minsan, ang bilis magtampo kapag na-rebuke na pagsabihan according sa salita ng Lord. Amen po? Sino dito yung madaling magtampo? Wala na. Wala na, sinungusin mo na. Alam niyo yung rebuke, amen po, yung pagtuturo ng Lord. Yan yung magbibigay sa atin ng daan para tayo maging matibay at malakas. Amen. Amen? Paano tayo titibay kung wala sa ating nag-rebuke? Kung wala tayong na-experience na pagtuturo ng Lord? Kaya po wag po tayong malungkot, wag tayong maghinaan ng loob. Amen? Kung tayo po ay nire-remind ng Panginoon. Praise God. Even po, mga pastor at sino man ay nire-review ng Lord. Amen. Amen po. Hindi porket mga servant ng Lord ay kanyang pinagbibigyan kapag may ginawang mali. Lahat po yan ma-experience ng pagtuturo ng Panginoon dahil siya ay just, holy, faithful, and merciful. Wala po siyang pinipili. Amen? Amen. Praise the Lord. Sabi niya sa Proverbs chapter 3, verse 11 to 12,
My child, don't reject the Lord's discipline. And don't be upset when He corrects you. For the Lord corrects those He loves, just as a father corrects a child in whom He delights. Ito ba? Is maliwanag sa verse ng Panginoon. Amen po, huwag nating i-reject. Kapag tayo nakakaranas ng paghihirap, pasalamatan mo ang Panginoon. Amen po? Dahil tinuturuan tayo. Praise God. Huwag naman na palagi nating papasalamatan dahil sa palagi tayong nire-rebuke doon sa the same issues. Yan, na-rebuke. Nanay. Hallelujah. Praise God. So katunayan pala na tayo mahal ng Panginoon kung tayo ay Kanyang dinidisiplina. Kaya po, importante po yun sa tao. Hebrews chapter 12 verse 11. No discipline seems pleasant at that time, but painful. Di po ba? Walang pagdidisiplina. Sino dito yung dinidisiplina na ginanong nakangiti? Tumantuwa pa. Napaka, nun, tigas ng ulo. So, talagang masakit, amen po? Masakit yung tinuturuan na dinidisiplina. Kahit nung tayo mga bata pa, alam natin kung paano tayo disiplinahin ng ating mga magulang. Amen po? So, ganun din ang pagdidisiplina ng ating Panginoon. Later on, however, it produced a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by Him. It means, ito pala ang paraan ng Lord para tayo matrain. Amen po? Praise God. Tinetrain tayo ng Panginoon para din po sa ating ikabubuti. Yan. Basahin po natin lahat. Pupunta na ito kayo na. The problem may remain, but God's strength is always available to help you through it. Amen. Hindi natatapos ang problema, pero ang maganda dito, hindi rin nauubos ang biyaya ng Lord. Hindi rin yung natatapos kung tayo ay magbabalik loob palagi sa ating Panginoon. So, anong tinuturo ng Lord sa ating lahat? Amen? Praise God. Tinuturuan tayo ng lahat ng ating Panginoon na wag na po tayong mag-dwell sa mga bagay na alam nating mali. We should decide in our hearts, amen po, na baguhin na natin yung mga hindi kalugod-lugod na ginagawa natin sa Lord. And let us start a new beginning. Amen po, na kasama natin ang salita ng Diyos. Palakpakan natin. So, yun po yung mensahe ng ating Panginoon sa ating lahat. To God be the glory. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you po. Praise God.